Naniniwala ka ba na money makes the world go round? Pero paano kung kulang ka sa pera? Halos sa loob ng isang taon, wala akong naiabot sa kanila. Naupa sa bahay. Kasi hindi talaga kaya. Marami sa atin problemado sa araw-araw na gastusin. Pero hinay-hinay sa stress mga kapuso dahil ayon sa isang pag-aaral, ang sobrang konsumisyon sa pera nakamamatay? Totoo nga ba to? Alamin mula sa eksperto. Numero 1 sakit ng ulo raw ng 50 anyos na si Jean ang kakulangan sa pera. Nang pumanaw raw kasi ang mister niya noong 2020, naging tila pasan niya raw ang daigdig. Ang hirap magbuhay ng apat na anak. Siyempre po, nangungupahan ka ng bahay. Buti naman yung pinsan ko, pag wala kaming pambayad, hindi naman ako pipili. Kasi hindi talaga kaya. Doble kayod daw si Jane para sa kanyang 4 na anak. Namamasukan siya bilang kasambahay tuwing umaga at nagtitinda naman ng palamig at halo-halo sa hapon. Kumikita raw siya ng kabuang 6,000 pesos kada buwan, pero hindi naman daw ito sapat para sa mga gastusin ng pamilya. Kulang yung kinikita ko sa halo-halo at palamig dyan, kaya nag-extra ako ng kasambahay para kahit papaano makakatulong sa pagbuhay ko sa aking mga anak. Tapos may utang ka na rin na binabayaran, may hinuhulugan ka. Tapos dyan mo kunin lahat. So, walang mangyayari. Napakahirap. Kahit nga raw pambayad sa upa, si Jean walang-wala. Malaking tulong na kinukuha ko. Nakasama ko yung mga anak ko. Pero sa bahay talaga yun, hindi talaga ako nakakapagbigay. Hindi kaya eh. Dahil sa problemang pinansyal, literal daw na naha-high blood si Jean. Ang blood pressure niya kasi umaabot ng 140/110. Stress ka kasi sir, normally talagang atas yung BP mo tapos ngayon sobrang init pa. Mayroon pa akong binili dyan na Amlodipine, yung ano lang po, yung generic lang siya. Mainom ako niyan bago ako pumunta ng tindahan. Pag sobrang taas ng BP ko at ramdam ko na parang sasabog yung ugat ko sa ulo ko, stress kasi. Possible yon kasi nag-i-increase yung anxiety niya. No? Pag nag-i-increase ang anxiety niya, tumataas din yung blood pressure niya. Ayon sa pag-aaral ng British researchers ng University College London, ang labis na pag-iisip at pag-aalala sa pera posibleng mauwi sa anxiety, depresyon, hypertension o high blood pressure o di kaya ay maagang pagkamatay. At ang nakikitang ugat nito, ang stress sa pera. Madalas ang kakulangan sa pera ay malaking stress sa maraming tao dahil hindi nila nakikita o naibibigay ang sapat na pangangailangan ng pamilya. Pagkain, no, pambayad ng mga utang, tubig at kung ano-ano pa, nagiging cause no, ng stress sa taong ito. Payo ng behavior specialist na si Dr. Raul Ganya, ang unang dapat gawin, i-manage ang stress at anxiety. At kung budget ang sanhi nito, makatutulong daw ang paglilista ng mga gastusin. Magkano ang sweldo ko? Magpa-prioritize ka ng gastos ng pamilya. No? At dito, malalaman mo may extra pa ba ako o wala na. Makakatulong din daw lumapit sa mga eksperto. Kung kinakailangan ng medical support, no, at kailangan magpa-check up, huwag matakot. Kasi ito naman ang ibibigay naman sa iyo, for example, ay para pakalmahin ka lang muna, no, para lang hindi ka nagkakaroon ng anxiety. Kasi may mga tao na hindi na nakakatulog dahil lang sa problema nila sa pera, problema nila sa pamilya. At higit sa lahat, iprioridad ang needs sa wants. Pagpa-prioritize ng sweldo nila sa pangangailangan nila over yung wants at needs nila, hindi sumasapat. Kaya nagkukulang yung pera nila kasi inuuna nila yung mga bagay na hindi naman nila tunay na kailangan. Pero alam nyo ba mga kapuso, may tinatawag din daw na good stress o yung stress na may magandang dulot sa ating kalusugan? Ito yung eustress. Ito yung mga stress na mahirap, nag-i-increase ang anxiety mo, pero may magandang kahihinatnan in the end.
ikaw ay nai-stress kasi malapit na, for example, yung thesis defense mo. Ito ay magbibigay sa iyo ng stress, pero after nito, may reward kang makukuha. Kaya payo ng eksperto, sa gitna ng dami ng problema, hanapin pa rin ang eustress mo o yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Samantala, ang single mom naman na si Jane, humuhugot na lamang daw ng lakas sa kanyang mga anak. Minsan iniiyak ko na lang. Ang kagandahan nandun kasi yung mga anak ko sumusuporta sa akin. Kaya natin ito. Pero syempre, love yourself at pahalagahan ang sariling kalusugan. Hindi pwedeng ibaliwala, sir. Nag-iingat ako kasi alam mo kung may mangyari sa akin. Maliit pa masyado yung mga anak ko. So ano na lang mangyayari kung ako pa yung magkaroon ng problema. Kaya pag nakakaramdam na ako ng hindi maganda doon sa pagtitinda ko, automatic sinasabi ko sa anak ko na uuwi na muna ako. Mag-iingat din ako kahit papaano para sa mga bata. Mga kapuso, sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin at bumibigat na mga gastusin, hinay-hinay lang. Gaano man kabigat ang pagkayod sa buhay, huwag kalimutang magpahinga, mag-relax, at higit sa lahat, unahin ang kalusugan. Dahil ang buhay ng isang tao, walang katumbas na presyo.